Mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Huwag ninyong ibigay sa mga aso ang banal na bagay. Baka pagkatapos ay kayo pa ang balingan at sakmalin nila. Huwag ninyong ihagi sa baboy ang inyong mga perla sapagkat yuyurakan lamang nila ang mga iyon. Gawin ninyo sa inyong kapwa ang nais ninyong gawin nila sa inyo. Ito ang buod ng kautusan at ng mga isinulat ng mga propeta. Pumasok kayo sa makipot na pintuan sapagkat maluwag ang pintuan at malapad ang daang papunta sa kapahamakan. At ito ang dinaraanan ng marami. Ngunit makipot ang pintuan at makitid ang daang papunta sa buhay, at kakaunti ang nakakatagpo niyon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating word of the day ay daan. Sa bawat araw ng ating buhay, tayo ay pumipili ng daan. Pagkagising pa lang sa umaga, may mga desisyon na agad tayong ginagawa. Pipiliin ko bang magdasal o hindi? Pipiliin ko bang magpatawad o magkimkim ng galit? Pipiliin ko bang magsabi ng totoo o magsinungaling? Pipiliin ko bang magmahal o maging makasarili? At kahit hindi natin ito namamalayan, ang ating buhay ay bunga ng mga daang pinili nating tahakin. May mga daang madali, may mga daang komportable, may mga daang maraming sabay, at mayroon ding mga daang mahirap, makipot, tahimik. At kung minsan ay tila nakakatakot tahakin. Ito ang larawan na ibinibigay ni Jesus sa Ebanghelyo ngayon mula kay San Mateo. Matapos niyang ibigay ang tinatawag nating golden rule. Gawin ninyo sa iba ang nais ninyong gawin nila sa inyo. Nagbigay siya ng isang napakahalagang paalala. Pumasok kayo sa makipot na pintuan. At pagkatapos ay sinabi pa niya, maluwang ang pintuan at malapad ang daang patungo sa kapahamakan. At marami ang dumadaan doon. Ngunit makipot ang pintuan at masikip ang daang patungo sa buhay at kakaunti ang nakasusumpong nito. Napakalinaw ng larawang ito. Mayroong dalawang daan. May malapad at may makipot. At dito natin makikita ang salitang bumabalot sa buong ebanghelyo natin, at yan ay ang salitang daan. Dahil ang Kristyanismo ay hindi lamang koleksyon ng mga aral, ito ay isang daan, way of life. Hindi lamang ito tungkol sa paniniwala or set of doctrines or set of rules. Ito'y tungkol sa pamumuhay, at araw-araw tayo ay pumipili kung aling daan ang ating tatahakin. Ang problema ay madalas mas kaakit-akit ang malapad na daan. Mas madali itong lakaran, walang masyadong sakripisyo, walang masyadong pagtanggi sa ating sarili, at doon dumadaan ang karamihan. At natural sa tao na sundan yung karamihan. Kapag lahat ay gumagawa ng mali, madali tayong makisabay. Kapag lahat ay nagsisinungaling, parang normal na rin. Kapag lahat ay inuuna ang sariling kapakanan, sariling interes, parang katanggap-tanggap na rin. Ngunit, hindi sukatan ng katotohanan ang dami ng sumusunod. Hindi dahil maraming gumagawa, tama na. Hindi dahil popular, banal na. Hindi dahil uso, ay naaayon na sa kalooban ng Diyos. At iyan yung hamon ng ating Panginoong Hesus. Ang piliin ang makipot na daan.
Ang daan ng katotohanan kahit mahirap. Ang daan ng katapatan kahit may kapalit. Ang daan ng pagpapatawad kahit masakit. Ang daan ng kabutihan kahit walang nakakakita. Ang daan ng kabanalan kahit hindi ito nauuso. At kung tutuusin, ang buong buhay ni Jesus ay larawan ng makipot na daan. Pinili niya ang sabsaban kaysa palasyo. Pinili niya ang paglilingkod kaysa kapangyarihan. Pinili niya ang krus kaysa kaginhawahan. Pinili niya ang kalooban ng Ama kaysa sariling kagustuhan. At dahil doon, siya ang naging daan patungo sa buhay. Ngunit may isa pang mahalagang bahagi na sinasabi ang ating ebanghelyo sa araw na ito. Bago banggitin ni Jesus ang dalawang daan, sinabi niya, gawin ninyo sa iba ang nais ninyong gawin nila sa inyo. Napakasimple ng utos na ito. Ngunit kung susundin lamang ito ng lahat, abay, mababago ang mundo. Kung ayaw mong lokohin ka, edi huwag ka manloko. Kung ayaw mong saktan ka, huwag ka mananakit. Kung gusto mong patawarin ka, magpatawad ka rin. Kung gusto mong mahalin ka, magmahal ka rin. Sa madaling salita, ang makipot na daan ay daan ng pagmamahal. Hindi ito daan ng pagiging perpekto. Hindi ito daan ng pagiging sikat. Hindi ito daan ng tunay na pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Daan ito ng pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. At dito tayo madalas nahihirapan dahil gusto natin ang langit, ngunit ayaw natin ang makipot na daan. Gusto natin ang tagumpay, ngunit ayaw natin ang sakripisyo. Gusto natin ang kapayapaan, ngunit ayaw nating magpatawad. Gusto natin ang kabanalan, ngunit ayaw nating baguhin yung ating sarili. Ngunit walang shortcut sa pagiging alagad. Walang elevator papunta sa kabanalan. Ang daan ni Kristo ay nananatiling makipot. At narito yung pinaka magandang naisabihin ng ating ebanghelyo sa araw na ito. Kapag narinig natin ang salitang makipot, agad nating iniisip na ito'y masikip, mahirap, at puno ng bawal. Ngunit sa katotohanan, ang makipot na daan ang siyang nagdadala sa tunay na kalayaan. Ang malapad na daan ay tila masaya sa simula, ngunit madalas humahantong sa pagkawasak. Makipot na daan ay tila mahirap sa simula, ngunit humahantong sa buhay na walang hanggan. Parang isang atleta, mahigpit ang kanyang pagsasanay. May disiplina, may sakripisyo. Ngunit ang bunga nito ay lakas at tagumpay. Ganoon din ang buhay espiritual. Ang makipot na daan ng ebanghelyo ay hindi daan ng pagkakait. Ito ay daan ng tunay na kalayaan. Kalayaan mula sa kasalanan, kalayaan mula sa pagkamakasarili, kalayaan mula sa lahat ng bagay na humahadlang sa atin na mahalin ng Diyos. At marahil ito ang tanong ng Panginoon para sa ating lahat ngayon. Anong daan ang tinatahak natin? Ang daan ba ng kaginhawahan ngunit papalayo naman sa Diyos? O ang daan ng katapatan kahit may kahirapan? Dahil sa huli, hindi mahalaga kung gaano kabilis ang ating paglalakbay. Ang mahalaga ay kung saan tayo patutungo.
Kaya ngayong araw na ito, tandaan natin yung salitang daan na nagpapaalala sa atin kung sino tayo, ano tayo at saan tayo dapat tumahak. Araw-araw ay may pagpili. At ang bawat pagpili ay naglalapit sa atin sa Diyos o naglalayo sa atin sa Kanya. Naway piliin natin araw-araw ang makipot na daan ni Kristo. Piliin nating mapalapit sa Kanya araw-araw. Sapagkat ito ang daan na humahantong sa tunay na buhay, tunay na kapayapaan at tunay na kaligayahan. Sama-sama tayong magnilay at magtanong ng ating mga sarili. Sa mga desisyong ginagawa natin araw-araw, pinipili ba natin ang madaling daan ng mundo o ang makipot ngunit nagliligtas na daan ni Kristo? Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Jesus, Ikaw ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Sa gitna ng maraming pagpili sa aming buhay, tulungan mo kaming piliin ang daang patungo sa iyo. Bigyan mo kami ng lakas na sundin ang makipot na daan ng katotohanan, pagmamahal at kabanalan. Kapag kami ay natutuksong piliin ang mas madaling landas, paalalahanan mo kami na ang tunay na buhay ay matatagpuan lamang sa pagsunod sa iyo. Amen. Pagpalain kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ikinagagalak naming ipaalam sa inyong lahat ang muling pagbubukas ngayong taong ito ng Hope Center, isang ligtas at mapagkalingang lugar para sa mga nangangailangan ng paggaling at panibagong pag-asa sa buhay. Ang Hope Center ay bukas para sa mga individual na dumaranas ng mild to moderate cases of addiction. Kabilang na po rito yung pagkakalulong sa droga, pagsusugal, alkoholismo, digital addiction, gaya po ng internet addiction, online gaming addiction, at syempre yung online gambling addiction. Mga kapatid, layunin po ng Hope Center na magbigay ng holistic na paggaling, physical, psychological, spiritual, at social healing sa pamamagitan ng maayos na programa ng pag-aalaga, ng paggabay, at pagbabagong buhay. Kung ikaw po o ang isang mahal sa buhay ay naghahanap ng tulong, pag-asa, at bagong simula, bukas po ang aming pintuan para sa inyo. At para po sa mga interesado, makipag-ugnayan lamang po kayo. Mag-message o tumawag sa numerong ito, 0945-874-0799. Sa Hope Center, may pag-asa, may paggaling, at may bagong bukas.